Dahan-dahang pinunasan ng dalagitang si Marie Crez altar ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung ano ang malaking kasalanan na nagawa niya sa Diyos at bakit siya biniyayaan ng kamalasan pagdating sa larangan ng pag-ibig. Lumaki si Marie Crez na mulat na sa realidad. Bata pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang inang prostitute sa kanyang pinakamamahal na Lola Madrid na siyang nagpalaki at nagkupkop sa kanya hanggang siya ay tumuntong sa 17 anyos. Si Marie Crez ay isang mahinhin, mabait at magalang na dalagita. Tinaruan siya ng kanyang lola na palaging maging mabait at maging magalang sa mga kapwa, lalo na't pagdating sa mga matatanda. Naniniwala rin siya sa biyaya mula sa may kapal. Palagi rin siyang nagdadasal bago kumain at matulog. Ngunit sa lahat ng hiling niya, dalawa lamang ang hindi naibigay ng Diyos sa kanya. Ang magtagumpay sa pag-ibig at ang makapiling muli ang kanyang pinakamamahal na ina. Kahit na iniwan siya nito na parang tuta, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal na namumuo sa kanyang puso. Sa madaling salita, hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Dahil ganun siya pinalaki ng kanyang lola. Marie Crez, anak, tapos ka na ba riyan? Ang dami pang nakapila rito, oh. Mag-iisang oras ka na dyan sa banyo. Sigaw ng matanda habang kinakatok ang dalaga. Dali-dali namang nagugas si Marie Crez at pinunasan ang kanyang luha. Pagkalabas niya, simangot na ang mga mukha ng tumambad sa kanya. Nangingi naman kaagad siya ng sorry sa mga ito at sumama sa kanyang Lola Madrid paglabas ng pampublikong banyo. Ilang taon nang nakatira sa kalsadang maglola. Sa pampublikong banyo na rin sila naliligo at nagdudumi. Nagbabayad lamang sila ng 5 piso kada oras. Diyos ko, kang bata ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka natagalan roon? Tanong ng Lola Madrid niya. Sorry la, masyado po kasing mabigat ang tiyan ko eh. Pagsisinungaling ni Marie Crez. Si Alex, dadalaw ba siya rito mamaya? Utang ako kay Maring para naman may pang merienda tayo sa kanya. Malambing na tanong ni Lola Madrid. Tinutukoy nito ang kilalang boyfriend ng apo. Umiti naman ang pilit ang dalagita at napagpa siya na magsinungaling na naman. Hindi hula. May lakad raw sila ng pamilya niya sa isang mall. Isasama niya nga raw sana ako kaso ayaw ng ate niya. Maldita kasi. Sagot ni Marie Crez. Kinulo naman ng matanda ang buhok niya at hinawakan ang kanyang baba. Huwag kang mag-alala po. Mag-aral ka lang ng mabuti at makakapunta rin tayo sa mga ganyan. Ani Lola Madrid. Hindi nga ho ako nakapag-aral ng grade 5 eh. Malungkot na saad ni Marie Crez. Wala nang nagawa si Lola Madrid kundi sabihin sa dalaga ang planong umuwi ng kanilang probinsya. Sapat na ang naipon niyang pera para makauwi ng Negros Occidental. Pinadalhan rin siya ng panggastos ng kanyang nag-iisang anak nang sa gayon ay makauwi sila ng ligtas sa kinalakihang probinsya. Napatalo naman sa tuwa si Marie Crez dahil sa wakas may pagpatuloy na niya ang pag-aaral roon kahit malaki na siya. Wala na siyang pag-aalam sa mga bago makakasalamuha. Ang sa kanya lang ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral nang sa gayon maiahon sa hirap ang matanda at mahanap ang kanyang ina.
Pagkatapos ng ilang linggong paghihintay sa wakas, nakatapak na rin sila sa lupa ng Negros Occidental. Simoy ng nakaraan kaagad ang sumalubong kay Lola Madrid. Matagal-tagal rin kasi siyang hindi bumalik rito. Simula nung 30 anyo siya. Ngayong nasa 60 taong gulang na siya. Kaya naman alam niyang marami na ang pinagbago sa lugar na ito. Sumakay lamang sila sa bus papuntang Cadiz. Ilang oras ang kanilang ginugol sa biyahe hanggang sa makarating sila sa kinalakihang lugar ni Lola Madrid. Hindi naman mawala-wala kay Marie Chris ang malawak na ngiti sa pisngi dahil sa panibagong buhay. Simula kasi nung ipinanganak siya, kalsada na ang kanyang naging tahanan. Kaya naman tuwang-tuwa si Marie Chris dahil hindi na puro sasakyan at nagsisalakay ang mga building, maraming kanal at mabahong palengke ang kanyang makikita sa araw-araw. Kundi mga nagsasayawa na mga puno, nagtataas ang mga bundok, mababangong simoy ng preskong hangin at kumakantang ibon ang kanyang maririnig at makikita sa araw-araw. Apo, handa ka na bang makita ang mga pinsan mo? Huwag kang mag-alala, mababait ang mga ayon. Wika ni Lola Madrid. Oo, Lola. Salamat po ha kasi kahit hindi mo ko tunay na apo, dinala mo pa rin ako rito sa lugar mo. Pagpapasalamat ni Marie Chris. Aba, syempre naman. Simula nang iniwan ka ng nanay mo sa akin, tinuring na kitang parang sariling anak at apo. Halika na, nag-aantay na ang mga pinsan mo sa atin. Masayang ani ni Lola Madrid. Ngumiti naman si Marie Chris at sumunod sa matanda. Excited na rin siyang makilala ang kanyang mga pinsan. Pagkarating sa tahanan, sinalubong kaagad si Lola Madrid ng 4 na mahigpit na yakap mula sa kanyang mga naiwang apo. Sina Louie, Jasmine, Harold at Franz, na siyang iniwan rin ng kanyang mga dating kaibigan at kapitbahay sa kanya. Ilang dekada natin hindi nakikita ng 5 ang isa't isa. Kaya labis namang natuwa ang mga ito sa pagbabalik ni Lola Madrid. Matataas ang age gap ng 4 kay Marie Chris. Sa kasalukuyan ngayon may asawa at mga anak na si Louie at Jasmine. May mga kanya-kanyang pamilya na ang mga ito. At nung nalaman nilang babalik na ang kanilang lola galing sa Maynila, kaagad silang nagplanong 4 na antayin ang matanda sa dati nilang bahay. Naku Lola, ang tanda-tanda mo na, parang 30 anyos ka pa rin. Pambubula ni Jasmine at bitbit ang bag ng matanda. O mga apo, miss na miss ko na kayo. Wika ni Lola Madrid at hinalikan isa-isa sa noo ang 4 na ang apo niya. Nakilala rin ng matanda si Marie Chris sa mga ito. At buong puso naman siyang tinanggap ng 4 dahil alam nilang si Marie Chris na ang magpapalit sa kanila na magbantay at mag-alaga kay Lola Madrid. Samantalang sila ay maghahanap buhay para sa matanda. Lola, alam mo ba, malapit na ako ma-promote sa trabaho ko. May papagawa ko na rin ang bahay na pininano natin ng mga bata pa kami. Pagmamayabang ni Louie. Nako anak ko, mas mabuti pang unahin mo muna ang pamilya mo. Masaya na ako roon. Malambing na sambit ni Lola Madrid ay manok. Napangiti naman si Marie Chris habang pinapanood ang muling pagsasama at pagkikita ng 5. Kaya naman naisipan niyang lumabas saglit. Nang sa gayon ay malibot niya ang buong bakuran ng bahay ni Lola Madrid. Pansin niya, malaki ang bahay nito. May sariling puso, bakuran at hardin na siyang ikinataka ni Marie Chris.
kung bakit pa lumisan si Lola Madrid rito upang lumuwas papuntang lungsod kung saan naghihirap sila roon. Ngunit hindi na importante pa yon sa dalagita. Ang sa kanya ngayon ay ang magsimula ng bagong buhay dito sa Cadiz. Gusto niyang tapusin ang elementarya bago mag-high school. Gusto niyang mag-enroll muli sa susunod na pasukan para matupad ng paunti-unti ang kanyang mga pangarap para sa kanyang ina at Lola Madrid. Nang dahil sa paglilibot, hindi napansin ni Marie Chris na napupunta na pala siya sa likod ng bahay ng matanda. May maliit na parang daanan roon, papasok sa masukal na gubat. Nais itong pasukin ni Marie Chris, ngunit tila may pumipigil sa kanyang huwag itong ituloy. Kaya naman mas pinili niyang bumalik na lamang sa loob ng bahay para makapagpahinga. Hindi rin kasi maganda ang kutob niya sa lugar na iyon. Kinagabihan, masayang nagsalo-salo ang 6 sa pagkainan. Walang pinalampas na kwento ang 5 magpipinsan mula kay Lola Madrid. Ito ang na-miss nila ng sobra, ang pagbabanding nilang 5 sa pagkainan habang nagkukwento ng mga nakakatakot si Lola Madrid. Nang matapos ang kwento, nauna nang nagpahinga ang matanda, kaya naman sina Marie Chris na ang naglilinis sa pinagkainan. Tahimik lamang siya dahil nahihiya siyang makipag-usap sa 4 na magandang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Hindi pa rin niya maiwasang mahiya. Marie Chris, ang pangalan mo hindi ba? Bigla siya sa biglang pagsulpot ni Franz sa kanyang gilid habang siya'y naghuhugas ng plato. Matangkad si Franz, may salamin, maputi at may kulay ginto ang buhok. Para siyang may lahi. Oo, ikaw. Ikaw si Franz, hindi ba? Natutuwa akong makilala ka. Nakangiting saad ni Marie Chris. Orin, masaya kang naglala. Total ikaw na lang ang maiiwan rito bukas at si Lola Madrid. Inaasahan naming maging mabuti kang apo sa kanya katulad namin. Mahal na mahal namin si Lola, kaya naman ipagkatiwala ko na siya sa pangangalaga mo. Nga pala, putulan mo na rin niyang mahaba at maitim ang buhok para iwas malas. Mahabang litanya ni Franz at kagad na iniwan si Marie Chris na nagtataka. Nagkibit balikat naman si Marie Chris, ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Narinig ito ni Jasmine at napansin itong tila nagtataka si Marie Chris. Kaya naman nilapitan niya ang dalagita upang ipaliwanag ang lahat. Hoy, alam kong galing ka sa Maynila at doon ka lumaki. Pero dito kasi sa amin, maraming engkanto rito. Alam kong hindi ka naniniwala dahil kagaya ng sabi ko, galing ka sa Maynila. Tama si Franz. Putulan mo ang buhok mo kasi yan ang gusto ng mga engkanto. Mortal na dalagang may mahabang buhok. Wika ni Jasmine. Hindi naman makapaniwala si Marie Chris sa mga sinabi ng dalaga. Ngunit dahil sa mga titig ni Jasmine, doon na rin siya nakumbinsi na totoo ang mga sinasabi ng babae. Ano ang mga engkanto? Bakit sila nambibiktima ng mga dalaga? Mababait ba sila? Sunod-sunod na tanong ni Marie Chris. Ang alam ko, may mababait, may hindi. Ang mababait ay kadalasang mga prinsipe sa mundo ng mga engkanto. Lumalabas sila sa mundo nila at pumupunta rito sa atin kung malapit na silang ikasal at ipagkasundo sa kapwa nilang engkanto. Kadalasan rin nahulog sila sa mga babaeng mortal na kanilang nakakasalamuha. Ngunit yung mga masasama ay kadalasang itinakwil na sa mundo ng mga engkanto na siyang naligaw lang rito sa atin. Gumagawa sila ng sarili nilang mundo gamit ang kanilang kapangyarihan at kumukuha ng mga dalagang mortal upang gawing parausan at magsilbi sa kanila. Mahabang paliwanag ni Jasmine.
bago iniwanan sa kusina si Marie Chris. Dahil sa kuryosidad, nais siya tuloy makatagpo ng prinsipeng engkanto. Ngunit may takot pa rin na namumuo sa kanya dahil baka masamang engkanto lamang ang kanyang makakasalamuha. Kaya naman kinabukasan kaagad siyang nagpuputol ng buhok sa malapit na barbershop sa kanilang bahay. Pinayagan naman siyang umalis ni Lola Madrid dahil kilala na rin siya ng mga tao sa paligid bilang bagong apo ng matanda. Mabuti nagpaputol ka ng buhok, Ineng. Maganda ka pa naman. Baka magustuhan ka ng mga engkantong gumagala rito. Pananakot ang barbero habang unti-unting pinutputol ang kanyang buhok. Pagkatapos magpagupit, nagbayad at nagpasalamat kaagad si Marie Chris sa matandang barbero. Uuwi na sana siya nang may madaanan siyang nagtitinda ng sisiw. Nais siyang bumili ngunit kulang ng 5 peso ang kanyang pera. Kaya naman akmang aalis na sana siya nang isang malamig na kamay ang humatak sa kanya at pumigil sa kanyang pag-alis. Saglit lang, Marie Chris ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ng isang poging binata. Kaya naman iniwas ni Marie Chris ang tingin dahil sa mapupungay nitong mga mata. Ako si Parsa. Maganda ang bago mong gupit ha. Bagay sa'yo. Gusto mo ba? Ibibili kita. Sunod-sunod na wika na Parsa. Hindi naman kaagad nakatanggi pa si Marie Chris. Dahil kaagad na inabot ng binata ang bayad sa nagtitinda. Walang nagawa si Marie Chris, kundi ang pumili ng kulay ng sisiw. Muling gumuhit ang magandang ngiti ng dalaga sa kanyang labi. Dahil tila may isa na namang binata ang mahuhumalingan ng kanyang puso't damdamin. Kaya hindi na kagad napigilan ni Marie Chris ang mahulog ka Parsa kahit magkakilala pa lamang sila. Lumipas ang mga araw. Walang araw na hindi nagpapakita sa Parsa sa harap ng bahay ni Marie Chris. Inaaya siya nitong mag-date sa loob ng masukal na kagubatan. Ngunit sa tuwing magpapaalam si Marie Chris kay Lola Madrid, siya ring nawawala agad sa harap ng bahay nila si Parsa na siyang ipinagtataka ng dalaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na kahit anong pag-aya niyang kaibigan mo huwag kang sumama. Masyadong delikado sa loob ng kagubatan niyon, Marie Chris. Ayaw kong mapahama ka. Pagpapaalala ni Lola Madrid habang nagtatay ng bestida. Lola, kanina po andito lang yun sa labas Sasabihin ko na sana. Hindi mo ko papayagan kaso wala na siya rito. Saan kaya nagpunta yun? Napakamot na lamang ng ulo ang dalagita. Hindi naman umimik si Lola Madrid at umiling-iling na lamang. Isang araw dapit hapon, muling nagpakita sa Parsa sa labas ng bakuran ni Marie Chris. Habang nilalaro naman ng dalaga ang sisiw na binili nito sa kanya. Sakto namang umalis si Lola Madrid dahil may dinalaw lang itong kaibigan at nagba siyang iwan muna si Marie Chris sa bahay niya. Malungkot ang mukha ni Parsa at tila naiiyak. Kaya dali-daling ibinalik ni Marie Chris ang sisiw sa kulungan nito at kaagad na nalapitan ang binata. Parsa, saan ka ba galing nitong mga nakaraan? At bakit bigla ka na lang nawawala tuwing magpapaalam ako kay Lola na sumama sa'yo? Nagtatakang tanong ni Marie Chris. Pasensya ka na. Inatake kasi sa puso si nanay kaya kailangan niya ako. Malungkot na wika ni Parsa. Hala, kumusta siya ngayon? Nag-aalalang tanong ni Marie Chris. Nais siyang makilala ka bago siya mawala sa mundong to. Alam mo bang ipinagmamayabang kita sa kanya? Lumaki kasi akong walang kaibigan kaya sobra siyang natuwa nung nalaman niyang naging kaibigan kita.
kaya nais ka niya sanang makilala. Gusto mo ba siyang bisitahin? Malumanay na tanong ni Persa. Lumingon naman si Marie Chris sa bahay at naalalang wala ang kanyang lola. Nagdadalawang isip pa siyang magpasya dahil ayaw niyang suwayin si Lola Madrid. Ngunit kaagad siyang hinatak na Persa at sabay silang tumakbo papasok sa kagubatan. Ngumiti naman si Marie Chris dahil sa tuwa na naramdaman. Wala siyang ibang naramdaman sa mga oras na to kundi tuwa. Pakaramdam niya nasa isang paraiso siya kasama sa Persa. Masayang naghahabulan at naglalaro sa magagandang mga bulaklak. Wala siyang lungkot na nararamdaman. Nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, laking pagtataka ni Marie Chris dahil wala siyang nakikita mga bahay na nakatayo rito. Ilang katanungan ang tinanong niya kay Persa, ngunit hindi ito sumasagot. Bagkus ay tumatalikod ito sa kanya na siyang ipinagtataka niya ng gusto. Akmang lalapitan na siya na ang binata nang biglang isang pamilyar na boses ang sumigaw ng pangalan niya. Karamdam ni Marie Chris bigla siyang nanghina. Nang lingunin niya si Persa, ang figura naman ito ay unti-unting naglaho sa paningin niya na siyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Marie Chris, ano bang ginagawa mo rito? Sigaw ni Franz. Halata sa mukha nito ang pag-aalala sa dalagita. Doon lang napagtanto ni Marie Chris na hindi na si Persa ang nasa harapan niya, kundi si Franz at ang kasama niyang poging binatang lalaki. Maputi ito, kasing tangkad ni Franz. May kulay marmol na balat at maitim na buhok. Kamukhang kamukha siya ni Franz, ngunit ang pinagkaiba lang ng dalawa ay ang buhok ng mga ito. Si Persa. Gabing-gabi na. Bakit nandito ka sa masukal na gubat na to? Hindi ba nasabi sa'yo ni Lola na masyadong delikado rito? Galit na tura ni Franz. Hindi naman kagad nakasagot si Marie Chris dahil naunahan na siya ng kanyang mga luha. Ayaw na ayaw niya kasing nasisigawan siya ng kung sino. Umalma ka. Umiiyak na siya. Mas mabuti pang sumabay ka na sa amin sa pag-uwi. Ako nga pala si Darwa, kaibigan ni Franz. Inilahad ng binatang si Darwa ang kamay niya. Hindi naman tinanggihan ni Marie Chris ang pakikipagkamay rito, kahit na umiiyak na siya. Malamig ang palad ni Darwa, kasing lamig ng kay Persa. Unti-unti namang lumapit si Darwa kay Marie Chris at pinunasan ang kanyang luha. Nabigla ang dalaga sa ginawa ng binata. Tama na yan, mas mabuti pang umuwi na tayong tatlo. Masyado nang delikado rito, huli na kayo. Pag-ahaya ni Franz. Kagad naman hinawakan ni Darwa ang kamay ni Marie Chris at hinakay paalis sa kagubatan. Nang makauwi, naabutan nilang tatlo si Lola Madrid na lumulod sa Santo Ninyong nakadisplay sa altar ng bahay. May hawak itong rosaryo at taimtim na nagdadasal. Nasa gilid na rin ito si Harold. Tahimik at tila pinapanood lamang ang matanda sa ginagawa. Nang makaramdaman ni Lola Madrid ang presensya ni Marie Chris, kagad siyang nagbigay galang sa Santo Niño at kagad na hinarap ang dalagita. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala, kaya naman mas lalong kinabahan si Marie Chris sa pag-aakalang pagagalitan siya ng matanda. Lola, patawad ho kung sinuway ko kayo. Hindi ko na po uulitin sa susunod. Paghingi ng tawad ni Marie Chris. Umiling-iling naman si Lola Madrid. Daang-daang niyakap ang apo. Ipinaliwanag ni Lola Madrid ang lahat kay Marie Chris. At doon lamang na nalaman na isa palang engkanto ang nahumalingan ng puso niya. Tama, apo. Noong
Alam mo siya sa akin. Hindi siya makatitig sa mata. Pansin kong umiiwas siya kaya nung nalaman kong niyaya ka niya sa masukal na kagubatan, hindi na ako nagdadalawang isip pa na pumunta sa albularyo kong kaibigan o pangingiin itong anting-anting na panlaban sa masasamang elemento. Mahabang paliwanag ni Lola Madrid at ipinasuot kay Marie Chris ang kwintas ng anting-anting. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Tinanggap na lamang ang regalo ng kanyang lola. Salamat ho, Lola. Patawad po muli, sagot ni Marie Chris. Nang lumalim ang gabi, pagkatapos maghapunan, si Marie Chris na ang nagboluntaryong maglinis sa kusina at pagkainan. Samantala, nagpaalam naman si Harold sa kanila na umuwi na muna dahil marami pa siyang aasikosawin sa kanyang tindahan. Pinayagan naman kaagad siya ni Franz. Marie Chris, isa pang punta mo sa kagubatan na yon. Ako na mismo ang magpapalaya sa iyo rito. Kung si Lola mabait at malambot ang puso pagdating sa iyo, pwes ako hindi. Galit na ani ni Franz at iniwan si Marie Chris sa kusina. Nasakta ng gusto ang dalaga sa sinabi ng binata. Ngunit wala rin siyang magagawa dahil ganito na raw ang ugali ni Franz, ayon kay Jasmine at Lola Madrid. Isa pa, kasalanan niya rin naman kung bakit siya napagalitan ng kanyang pinsan. Pasensyahan mo na yun ha. Mainitin talaga ang ulo nun. Biglang sulpot ni Darwa sa likuran ni Marie Chris. Umabanti naman kaagad ang dalaga dahil sa pagkagulat. Kaya naman napangiti na lamang si Darwa. Kahit madilim, kitang-kita ni Marie Chris ang kagwapuhan ni Darwa. Hindi niya maitatanggi na sobrang pogi nito. Katulad ko, di joke lang. Kaya naman nagdududa tuloy siya na baka isa rin itong engkanto. Ngunit napaka-imposible naman ata dahil kilala ni Lola Madrid at Franz si Darwa. Ang mali sa mukha ko. Kanina ka pa nakatitigis eh. Nang ni Darwa na tila ng aasar. Wala ha? Nauutal na wika ni Marie Chris at ibinaling ulit ang atensyon sa mga hinuhugasang plato. Napangiti naman ang gusto si Darwa dahil sa pagtanggi ng dalaga. Ngunit kaagad rin namang naglaho iyon. Nang maramdaman niyang tumibok bigla ng mabilis ang kanyang puso. Yun bang pakaramdam niya ay parang may mga kabayong nagkakarera sa loob nito. Hinawakan niya ang dibdib at pinakinggan ng mariin ang tibok ng puso. Hindi siya nagkakamali. Si Marie Chris ang tinitibok nito. Sa tuwing masisilayan niya ang mukha ng dalaga, mas lalo itong bumibilis. Kaya naman naisipan niyang magpaalam na lamang sa dalaga na umalis. Kinabukasan, maaga pa lamang malinis na ang loob at labas ng bahay ni Lola Madrid dahil kay Marie Chris. Sinipag kasi siya sa di malamang dahilan. Sa tuwing maaalala niya ang kagwapuhan ni Darwa, hindi niya mapigilang hindi ngumiti kahit na may ginagawa siya. La, magpapaalam lang sana ako na tumungo roon sa bundok-bundok na tinatambayan ng mga bata na nakita ko kahapon. Promise so, hindi ako papasok sa kagubatan. Pagpapaalam ni Marie Chris. Siguraduhin mo lang apo ko ha. O sige total. Lapit rin naman yung bundok-bundok na yan. Sige, papayagan kita. Nakangising sagot ni Lola Madrid. Kagad namang niyakap ni Marie Chris ang matanda bilang pasasalamat rito. At kagad na tumungo sa tinutukoy niyang bundok-bundok. Burol ata yun, bundok-bundok. Ang bundok-bundok na tinutukoy ng mga taga sa kanila
ay ang pinagsamang mga lupa na siyang tinubuan ng mga damo hanggang sa tumangkad ito ng tumangkad. Pwede itong akyatin ng kung sino at sa itaas upang makakalanghap ka ng sariwang simoy ng hangin. Nang tuluyang makaakyat siya, laking pagtataka ni Marie Chris dahil tila may naaninag siyang pamilyar na figurang nakaupo sa di kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan. Tatawagin na sana niya ito, ngunit nang lumingon ang lalaki. Gumuhit sa labi niya ang malawak ng ngiti. Darwa? Pagtawag ni Marie Chris at tumakbo patungo sa kinaupuan ng binata. Tahimik itong nakatingin sa di kalayuan at tila may inaabangan o inaantay. Anong ginagawa mo rito? Nakangiting tanong ni Darwa nang makalapit si Marie Chris sa inuupuan niya. Nagpaalam ako kay Lola na tumambay rito. Tapos na ako sa mga gawaing bahay. Ikaw? Masiglang sagot ni Marie Chris. Tambayan ko rin ito. Wala lang. Inaantay kong dumadaan ang eroplano. Nakagawian ko na rin kasi ang magantay na mga katulad nun na lumilipad sa kalangitan nating papawid. Mahabang sagot ni Darwa. Umupo naman si Marie Chris sa tabi ni Darwa at muli tumibok ng mabilis ang dibdib ng binata. Ang ganda na rito, no? Malamig, presko ang hangin at tahimik. Hindi katulad sa syudad. Wika ni Marie Chris at hindi naman makaimik si Darwa dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Uy, ayos ka lang? Tanong ni Marie Chris nang mapansin niyang tahimik si Darwa. Napalunok naman ng sariling laway ang binata bago sumagot. Oo, ayos lang. Nauutal na sagot ng binata. Nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Pag-iiba ni Marie Chris ng topic. Doon lamang kumalma ang lahat kay Darwa. Wala na akong mga magulang. Matagal na silang patay. Ikaw? Nasaan ang mga magulang mo? Bakit inampun ka ni Lola Madrid? Sunod-sunod na tanong ni Darwa. Sabi ni Lola noong isilang raw ako ng nanay ko, iniwan na ako nito sa kanya. Kaya naman napagpasya niyang ampunin na lang ako. Pero alam mo ba, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, hanapin ko si Mama. Magsisimula muli kami ng panibagong buhay. Nakangiting wika ni Marie Chris. Punong-puno ng pangarap ang mga mata nito. Ganoon ba? Paano kung mayumad lang sa pangarap mo? Ang ibig kong sabihin yung pumasok sa isang relasyon. Tsaka hindi ba yun palagi ang sinasabi ng mga magulang sa mga anak nila? Distraction raw ang pag-ibig sa pag-aaral. Sunod-sunod na tanong ni Darwa. Sa tingin ko hindi distraction ang pag-ibig sa pag-aaral. Kung marunong kang humawak nito at kaya mong pagsabayin, edi mabuti. Pero sa akin kasi, parang napagod na ang puso ko sa pag-ibig na yan. Nung sa Maynila kasi kami, lahat ng mga lalaking nakarelasyon ko, iniiwan ako dahil sa estado ng buhay ko. Sa kalsada lang kami nakatira na Lola. Kaya nga, tuwang-tuwa ako nang magpasya si Lola na umuwi rito. Para sa akin, Darwa, wala nang lalaking magmamahal sa katulad kong bunga ng kasalanan. Yun bang inire lang tapos pinabayaan na parang tuta? Kasi nga pagkakamali lang ako. Kaya nga napagdesisyonan ko mag-aral na lang ng mag-aral. Para naman makamit ko ng paunti-unti ang mga pangarap ko. At para may rumespeto at magmahal sa akin, di ba? Mahabang pagkukwento ni Marie Chris. Mas lalo namang nahulog ang loob ni Darwa sa dalaga. Dahil kahit nakakalungkot na ang nangyayari sa buhay nito, mas pinili pa rin ni Marie Chris na maging mabuti sa lahat. Hindi siya nagrebelde. Punong-puno pa rin ng pangarap ang pagkatao niya.
kaya mas lalong natuwa si Darwa sa plano ng dalaga. Kamahal-mahal ka, Marie Chris. Hindi karapat-dapat saktan ng isang maganda at mabait na taong katulad mo. Pero Darwa, alam mo, hindi ko alam kung normal to, pero gusto kong magmahal ng engkanto. Gusto kong maranasan ang pagmamahal nila kahit hindi ko pa ito naramdaman. Ewan, pero parang yun ang sinisigaw ng puso ko. Oh, curious lang ako. Alam mo yun? Yung iba kinakatakutan ng mga engkanto, pero para sa akin hindi sila nakakatakot. Saad ni Marie Chris na ikinagulat ni Darwa. Mahal mo ba yung pwersa na nakilala mo? Biglang tanong ni Darwa. Umiling naman si Marie Chris na siyang ikinatuwa ng binata. Malay mo, isang araw, matutupad yung kahilingan mo, hindi ba? Iba kasi magmahal ang engkanto sa mga tao. Marunong kasi kaming magpahalaga sa kung anong meron kami. Wika ni Darwa na siyang ikinagulat ni Marie Chris. Ah, kayo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Nabigla naman si Darwa dahil hindi niya napigilan ang sarili. Wala. Halika, Marie Chris. Maglaro tayo. Ikaw ang taya. Pangdidistract ni Darwa at tinapik sa braso ang dalaga sabay takbo. Medyo malawak ang bundok-bundok na tambayan ng dalawa. Kaya naman hindi nagpatalo si Marie Chris at kagad na hinabol ang binata. Samantala, lingid sa kanilang kaalaman. Galit na galit naman ang itim na engkantong si Persa habang nanunood sa dalawa na masayang naghahabulan. Nais siyang bawiin si Marie Chris kay Darwa. Ngunit hindi niya ito magawa-gawa dahil hindi pa sapat ang kapangyarihan niya laban sa puting engkanto na si Darwa. Isa pa, may suot na anting-anting si Marie Chris. Unti na lang. Hintayin ko ang tamang panahon, Marie Chris. Makukuha rin kita. Git ni Persa at kaagad namang naglaho. Akala ko si Persa at Darwa isa lang, di pala. Sa kabilang banda, dinalaw naman ni Franz si Lola Madrid at saktong wala si Marie Chris. Kaya naman masasabi na ng binata ang gusto niyang sabihin kay sa kanyang lola. Gandang umaga, Lola. Nasaan si Marie Chris? Tanong ni Franz sa matandang nagtatahi ng bestida. Apo ko. Tumambay siya saglit sa bundok-bundok. Bakit ka na pa rito? Wala ka bang trabaho? Tanong ng matanda at saglit na tinigil ang pagtatahi. Tsaka tinimplahan ng kape si Franz. Mabuti naman, La. Didiretsuhin ako kita. Nais ko lang sana na iiwas mo si Marie Chris sa kapatid kong si Darwa. Alam mo ang pinagmula namin, hindi ba? Galing kami sa lahi ng mga puting engkanto. Si Darwa ay purong engkanto samantalang ako ay may lahing tao. Sapagkat dagdag silang aking ama sa kanyang asawa na siyang ina ni Darwa at binigyan ng supling ang aking mortal na ina. Pagkakasundo na si Darwa sa isa pang puting engkantada, La, upang sila na ang mamuno sa mundo namin. Nais ko sanang hindi maging hadlang si Marie Chris sa pag-iisang dibdib ng kapatid ko at ng mapapangasawa nito. Mahabang litanya ni Franz. Napatigil naman sa paghalo ng kape ang matanda. Napabuntong hininga si Lola Madrid at dinala ang kape sa apo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Franz. Simula nang magdadalang taong ina niya sa kanya, kinupkup na ng matanda ang ina ng binata. Ngunit nang maisilang na nito si Franz, iniiwan niya ang supling kay Lola Madrid at kagad na umalis ng probinsya nang walang pasabi. Po, ang bugso ng pag-ibig ay hindi mapipigilan. Mas mabuti pang ibalik mo na si Darwa sa mundo ninyo upang sa gayon matuloy ang kasal na ninanais ninyo para kay Darwa. Wika ni Lola Madrid. Humigop naman ng kape si Franz at tumango-tango na lamang.
Tanghali na nang makauwi si Marie Chris. Kunento naman kaagad niya kay Lola Madrid ang masayang laro ni Nani Darwa. Naghahabulan sila sa bundok-bundok at bumaba naman kaagad nang mapagod sila. Kunento niya rin na dinala siya ni Darwa sa malapit na ilog at doon masaya silang nagtampisaw na dalawa. Lola, alam mo ba, ngayon ko lang naranasan ng ganito kasaya. Yun bang pakaramdam ko ligtas ako pagkasama ko si Darwa. Wala akong nararamdamang lungkot. Puro saya lang. Kinikilig na pagkukwento ni Marie Chris. Apo, kay bata-bata mo pa. Hindi ba't may naiwan kang nobyo sa Maynila? Apo, kailangan mo pa siyang balikan sa tamang panahon. Wika ni Lola Madrid. Nawala naman ang ngiti ni Marie Chris. La, ang totoo niyan iniwan talaga ako ni Calix. Patulad lang rin siya ng iba. Iniwan ako nang malaman na sa kalsada lang tayo nakatira. Pero si Darwala, nung ikwento ko sa kanya ang buhay ko, yung pinagdaanan kong lungkot at hirap, hindi niya ako inusgahan. Dinamayan pangaho niya ako at ang sabi niya, hindi karapat-dapat nasaktan ng katulad kong mabait na tao. Tanggap niya kung sino ako, di ba la? Nakakatuwa. Mahabang paliwanag ni Marie Chris habang nakangiti at tila tuwang-tuwa. Napailing naman si Lola Madrid dahil base sa ngiti at pagkukwento ng kanyang apo. Tuluyan na nga itong nahulog sa binatang engkanto na si Darwa. Gaya ng sinabi niya, hindi mapipigilan ang bugso ng damdamin. Na, kain na ho tayo. Mamaya po pala tutungo muli kami ni Darwa sa bundok-bundok la. May nais raw siyang sabihin sa akin. Gusto ko na rin umamin sa kanya, Lola. Sa tingin ko, mahal ko na siya. Tutuwang wika ni Marie Chris. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon, kundi saya. Ngayon niya lang naranasan at tratuhin ang ganito ng isang binata. Apo. Tanging lumabas sa bibig ni Lola Madrid. Ano hola? Tanong naman ni Marie Chris at inilapag ang sinandok na kanin sa pagkainan. O wala. Tara na. Kumain na tayo. Pag-aaya ni Lola Madrid. Nais na sanang sabihin ng natanda ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Darwa. Ngunit parang dila na mismo niya ang pumipigil sa kanya ni magsalita at sabihin sa apo ang tungkol sa pinagmula ng binatang minamahal ng kanyang apo. Gusto niyang maging masaya si Marie Chris. Samantala, nung makabalik sa mundo ng mga engkanto si Darwa, ang kanyang ama na kaagad ang sumalubong sa kanya. Pinaalalahanan siya nitong maganda na sa nalalapit na kasal, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Simula nang makilala at makita niya si Marie Chris, nawala ng plano niyang magpakasal at sundin ang nais ng kanyang mga magulang para sa kanya at sa kaharian nila. At ang totoo niya ay hindi naman niya mahal talaga ang pagkakasalan niya. Nakikinig ka ba sa akin, Darwa? Sigaw ng kanyang ama. Hindi ho ba maaaring bayaan niyo na ako magdesisyon para sa aking sarili, ama? Kaya ako po munang magpakasal. Nais ko munang magpakasaya. Wika ni Darwa. Nahihibag ka na ba, aking anak? Ikaw ang inaasahan ng mga kapartido natin. Malaki ang tiwala nila sa'yo dahil isa kang magiting at matapang na engkantado. Otoridad na sagot ng ama. Napabuntong hininga naman si Darwa. Katulad ninyo, may minahal na rin akong mortal. Mabait siya, ama. Maganda. At higit sa lahat ay maalaga. Ama, mamaya aaminin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Sa ayaw at sa gusto niyo ang lahat dito
Siya ang babaeng pakakasalan ko. Wika ni Darwa na siyang nakakuha ng atensyon ni Lilak at ng kanyang ina. Si Lilak ang babaeng engkantada na siyang papakasalan niya. Mahal na Rena, ano ang sinasabi ng anak ninyong si Darwa? Nag-aalalang tanong ni Lilak. Mahal na rin kasi niya ang binata dahil sa katapangan at kagitingan nito. Darwa, hindi ka lang isang hamak na anak kundi isa ka pang taksil. Sigaw ng ina at lumapit sa pwesto ng binatang engkantado. Ina, nanging lumalabas sa bibig nito. Hindi ako makakapayag sa nais mo. Simula ngayon, hindi na kita papayagan pang lumabas at dumalaw sa kapatid mo sa mundo ng mga mortal. Isarado ninyo ang lagusan ngayon din. Utos ng Rena. Nanlaki naman ang mga mata ni Darwa at sinubukang lumusot sa lagusan na unti-unting nagsasara. Ngunit huli na ang lahat dahil pinigilan siya ng kapangyarihan ni Lilak. Kinahaponan, masayang nag-aantay si Marie Chris sa binata upang ipagtapat ang kanyang totoong nararamdaman. Ngunit magagabi na ni anino ni Darwa ay hindi nagpakita kay Marie Chris. Nalungkot ang husto ang dalaga sa pag-aakalang binigo siya ng binata. Ngunit akmang uuwi na siya nang makita niyang nakatayo sa di kalayuan si Franz. Matalim ang titig nito sa kanya, kaya natakot ng kaunti si Marie Chris. Magagabi na, umuwi ka na. Mapapagalitan ka ni Lola. Sigaw ni Franz sa di kalayuan. Hindi naman umimik si Marie Chris. At akmang bababa na nang biglang magsalita muli ang binata. Alam kong may nararamdaman ka para kay Darwa. Ngunit ikinalulungkot kong ibalita sa iyo na simula bukas, hindi na kayo magkikita. Kalimutan mo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Hindi ka mamahalin ng kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Marie Chris sa nalaman. Kapatid? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, aminin ko na ngayon. Kami ay mga engkanto. Galing kami sa lahi ng mga puting engkanto. Purong engkanto ang dugo ni Darwa, samantalang ako ay may dugong mortal dahil tao ang ina ko. Nakatakda ng kapatid ko na ipakasal sa kapwa niya engkantada. Kaya naman sana layuan mo na siya. Ayoko nang may mabuo pang nilalang na katulad kong may lahing engkanto at lahing tao. Mahabang paliwanag ni Franz. Hindi alam ni Marie Chris ang gagawin. Ngunit isa lang ang nararamdaman niya. Lungkot. Nalulungkot siya dahil sa nalamang may iba ng mahal ang binata. Kaya pala sobrang saya niya kanina. Kaya pala halos sobrang gaan ang loob niya. Dahil ito pala ang mangyayari. Ang sobrang bigat na kalungkutan ang papalit. Ngunit wala siyang pakialam kung saan ang galing o nagmula si Darwa. Buong akala niya matutupad na ang kahilingan niyang mahalin na rin katulad sa pagmamahal na nais siyang matanggap para sa sarili. Katulad rin pala ng iba si Darwa. Paasa dahil may iba na palang mahal. Magsasalita pa sana si Marie Chris nang mapansin niyang nawawala ang kanyang anting-anting na siyang hinubad niya bago maligo kanina. Nakaramdam na rin ng kakaibang simoy ng hangin si Franz. Ngunit bago pa siya makagawa ng aksyon, nakikita mismo ng dalawa niyang mga mata na unti-unting dinukot ang itim na anino si Marie Chris. Franz! Ah! Sigaw ng dalaga bago lamunin ng dilim. Hindi! Tanging nasabi ni Franz. Dali-daling hinabol ni Franz ang dumukot kay Marie Chris. Ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan na itong naglaho. Agad namang bumaba ng bundok-bundok si Franz at tumungo sa kanyang lola Madrid upang ibalita ang nangyari kay Marie Chris. Lola! Sigaw ni Franz.
Nabigla naman si Lola Madrid sa biglaang pagsulpot ng binata sa kanilang bahay. O apo, naparito ka. Nakasalubong mo ba riyan si Marie Chris? Gabi na kasi hindi pa siya umuwi. Uwi ka ng matanda na walang kaalam-alam sa nangyari. Lola, si Marie Chris, dinukot ang itim na engkanto. Kabadong sagot ni Franz. Napahawak naman si dibdib ang matanda dahil sa kaba at takot nang malaman ang nangyayari sa dalaga. Kaya naman kaagad siyang inalalayan ni Franz na makaupo. Huwag po kayong mag-alala. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabawi si Marie Chris. Saad ni Franz sa matanda. Niya siyang nahihirapan ng huminga. Sa kabilang banda, nilapitan naman ni Lilac si Darwa na siyang tahimik na nakaupo sa tabi ng malinis na ilog. Bahid sa mukha ng binata ang pagkalungkot at pagnanais na muling makalabas sa mundo nila. Darwa, ayos ka lang ba? Tanong ni Lilac at umupo sa tabi ng binatang engkantado. Hindi. Sa tingin mo, magiging maayos ako kung alam kong naghihintay ang babaeng pinakamamahal ko. Sagot ni Darwa. Bahid sa tono ng boses nito ang galit. Nalungkot naman ang dalagang engkantada. Dahil kahit anong gawin niya, hindi man lang niya mapaibig si Darwa sa kanya. Simula nung mga bata pa tayo na ang palaging magkasama. Bakit sa isang mortal ka lamang nahulog, Darwa? Malungkot na tanong ni Lilac. Dahil sa kanya ko lang naramdaman ang toong pagmamahal. Oo, tama ka. Palagi na nga tayong magkasama simula pa ng mga bata pa tayo. Ngunit kakaibang saya ang naramdaman ko nung makasama ko kahit panandalian lamang si Marie Chris, ang babaeng mahal ko. Mahabang litanya ni Darwa at nilingon si Lilac. Ilang minuto silang nagkatitigan, ngunit hindi pagmamahal ang nakikita ni Lilac sa mga mata ng binata. Wala itong pagmamahal sa kanya. Nais niya nang tanggapin ang katotohanan. Ngunit wala siyang magagawa dahil ang mga magulang na mismo nila ang nagdesisyon na ikasal silang dalawa sa ayaw at sa gusto nila. Ayoko rin magpakasal sa isang lalaking walang pagmamahal sa akin. Gusto kong takasan ng mga magulang natin, ngunit isa itong kataksilan sa lahi nating mga engkanto. Wika ni Lilac. Kung ang pagtataksil lamang ang magpapalaya sa atin, Wes, gagawin natin. Tulungan mo kung makalabas sa mundo natin. Isasama kita sa mundo ng mga mortal. Doon, malaya tayong makakagawa ng mga gusto nating gawin. Ayoko rin maghintay ng matagal si Marie Chris sa akin. Ayoko siyang saktan. Ani Darwa. Nagdadalawang isip naman si Lilac sa plano ni Darwa. Ngunit kung totoo yun nga ang magpapalaya sa kanila, nais niya rin itong gawin. Kaya naman nang mawala na ng bantay ang lagusan patungo sa mundo ng mga mortal, palihim na tumungo ang dalawa roon at sinubukang buksan ang lagusan gamit ang kanilang pinagsama-samang kapangyarihan. Mabuti naman ay hindi sila nahirapan masyado buksan ang lagusan, sapagkat ang ina lamang ni Darwa ang kayang magbukas muli ng lagusan tungo sa mundo ng mga mortal. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa nila. Mabuti na lang anak ka ng mahal na Rena, kaya nakilala ng lagusan ang amoy ng dugo mo. Akala nito ikaw ang Rena. Sambit ni Lilac. Nang tuluyan na silang makalabas, agad na tumungo si Darwa sa bahay ni Lola Madrid. Alam niya ring wala na sa bundok-bundok si Marie Chris dahil gabi na. Samantala, habang abala sa pag-iisip si Franz kung paano iligtas si Marie Chris, napakunot niyo siya nang maaninag ang figuran ni Darwa sa labas ng bakuran.
Dali-dali siyang lumabas at pinagbuksan ito ng gate. Ang buong akala niya hindi na makakalabas pa si Darwa sa mundo ng mga engkanto. Yun kasi ang ibinalita ng kaibigan niyang tikbalang sa kanya. O ano kaya nakalabas sa mundo ninyo? Hindi ba't hindi na kayo pinayagan ng reyna? Tanong ni Franz sa mga ito. Tumakas kami. Ayaw rin naming magpakasal sa isa't isa. Kaya sana bilang kapatid ni Darwa, matatanggap mo rin ang desisyon namin. Sagot ni Lilac. Naiintindihan ko, sambit ni Franz. Nasaan si Marie Chris, kuya? Nais ko siyang makita. Nais kong mangingi ng tawad sa kanya dahil pinaghintay ko siya ng matagal. Napabuntong hininga naman si Franz nang marinig ang sunod-sunod na tanong ng kanyang kapatid. Kaya naman upang maisagot ito ng maayos, dinala niya ang dalawa sa loob ng bahay ni Lola Madrid upang doon ipagtupat ang totoong nangyari sa pinakamamahal ni Darwa. Sa kabilang banda, nagising na lamang si Marie Chris sa isang di pamilyar na lugar. Hindi niya maalala ang nangyari kung bakit siya napunta rito. Ang tanging naalala lamang niya ay ang pag-aantay niya kay Darwa sa bundok-bundok at ang pakikipag-usap niya kay Franz. Akmang tatayo na sana siya nang maramdaman niyang tila nakadikit ang kanyang katawan sa isang pader. Kaya naman nang tignan niya ang dalawang braso at ang dalawang mga paa, laking gulat niya nang makitang nakatali ito pareho. Doon niya lang rin napansin na tila nasa loob siya ng isang malaking kuweba na ito. Madilim ang buong paligid at tanging nagbibigay ilaw lamang sa loob nito ay ang apoy na siyang nakasabit sa mga pader na dibato. Tulong! Sigaw ni Marie Chris at nagpupamiglas na makatakas. Ngunit umaalingaw-ngaw lamang ang kanyang boses at isa pa, masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Maya-maya pa, napatigil ang pagpupamiglas niya nang maaninag ang pamilyar na figurang papalapit sa kanyang pwesto. Inantay niyang maliwanagan ito ng apoy. Ngunit nang tuluyan niyang makilalang magmamay-ari ng figura, laking gulat niya dahil ito ay walang iba kundi si Persa. Ising na palang pinakamamahal kong reyna, wika na Persa, at tumawa na parang demonyo. Pakawalan mo ko rito. Malakas na sigaw ni Marie Chris. Sa tingin mo, gagawin ko yon. Matagal ko nang nais kang bawiin mula kay Darwa. Naantay ko lang ang tamang panahon at ito na nga. Sigaw ni Persa at tumalakak. Napaiyak naman sa takot si Marie Chris at sinubukang tumakas. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya kayang tanggalin ang nakatali sa kanya. Bagos, mas lalo pa itong humigpit hanggang sa siya ay masaktan. Nang malaman ni Darwa at Lilac ang nangyari kay Marie Chris, nagplano na kaagad silang tatlo kung paano iligtas ang dalaga. Galit na galit naman si Darwa dahil sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na Marie Chris. Ngunit pinakalma lamang siya ni Franz dahil ayaw niyang magpadalos-dalos si Darwa. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagkatalo nila. Hindi natin mababawi si Marie Chris kung magpapadala ka sa galit mo. Kumalma ka, Darwa. Magplano muna tayo. Lola, huwag ka pong mag-alala. Kami ang bahala sa apo mo. Tumito ka lang muna. Paparating na rin si Harold upang bandayan ka la. Uy ka ni Franz. Apo ko, mag-iingat kayo. Heto. Yan ang anting-anting ni Marie Chris. Isuot niyo lang ito sa kanya kapag nailigtas niyo na siya para hindi siya muling balikan ng itim na engkanto na nais na angkinin siya. Saad ni Lola Madrid. At inabot kay Darwa ang anting-anting na naiwan ng dalaga sa banyo.
Makakaasa ko kayong maibabalik namin si Maricres, tugon ni Darwa. At itinago sa kamao niya ang kwintas na anting-anting ni Maricres. Naalala niyang sa kanya ito galing dahil siya mismong gumawa nito para hindi makalapit kay Maricres ang itim na engkanto. Hindi siya napapaso rito dahil hindi naman siya itim na engkanto. Nang makarating si Harold, kaagad namang umalis ang tatlo at tumungo sa likod ng bahay ni Lola Madrid kung saan unang napadpad si Maricres. Hindi nagdadalawang isip na pumasok agad si Darwa sa maliit at masikip na daanan. Kaya naman sumunod na rin ang dalawa. Naglaho ang mga ito na parang bula at nakarating kaagad sa harap ng teritoryo ni Persa. Magpapasokan na Darwa ang malaking kuweba. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Franz. Sandali, manahon ka. May kalaban sa paligid, Darwa. Mahinang wika ni Franz. Napakunot noon naman ang binata. Isunod noon ang isa-isang paglabas ng mga kalaban. Kanina pa nag-aantay sa kanila. Bakit magkakamukha sila? Nagtatagang tanong ni Franz. Mag-iingat kayo. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay galing sa mga angkan ng Banwaanon. Tinatawag silang Baanunay. Isa sila sa mga pagkapangyarihang itim na engkanto. Paliwanag ni Lilac. Naudlot naman ang pag-uusap ng tatlo. Nang isa-isang naglalaho ang mga nilalang. Ginamit naman kagad ni Lilac ang kapangyarihan at makakita ng mga nagtatagong nilalang. Kaya naman mabilis lang na natunto ni Darwa ang mga ito. Nang matalo nila ang apat na nilalang, sumulpot ulit ang iba at tumatake sa likuran nila. Ngunit mabilis na umaksyon si Franz at sumuntok ang mga paparating na kalaban sa kanya. Darwa, umalis ka na. Iligtas mo na si Maricres. Kami na ang bahala rito. Utos ni Lilac. Umango naman kaagad si Darwa at nilagpasan ang mga nakaharang na nilalang hanggang sa makapasok siya sa malaking kuweba kung saan naroroon si Maricres at Puwersa. Nang maramdaman ni Puwersa ang presensya ng puting engkanto na si Darwa, gumuhit ang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi at itinaas ang kaliwang kamay. Kinuyom niya ang mga kamao at kasunod na ng pagsigaw ng malakas ni Maricres. Hindi niya tinigilan ng dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Samantala, nang marinig ni Darwa ang sigaw ng dalagang pinakamamahal niya, agad niyang sinundan ng boses hanggang sa ihatid siya ng kanyang mga paa sa isang sulok ng kuweba kung saan matatagpuan si Puwersa na nakaupo sa kanyang trono. Sa kabilang banda naman, nakahandusay ang walang malay na katawan ni Maricres. Marami itong basa lalo na sa mga braso at paa. Maricres! Sigaw niya at ang manglalapitan ng dalaga. Bigla siyang harangin ng itim na kapangyarihan ni Puwersa. Tumalsik siya ng malakas sa pader na siyang ikinadaing niya. Darwa, ang dakilang mandirigma ng mga puting engkanto. Anak ng hari at reyna ng mga engkanto. Magiging tagapagmana sa susunod na henerasyon. Anunsyo ni Puwersa at tumayo sa kanyang trono. Naglakad ito at unti-unting lumapit kay Maricres. Hinimas-himas nito ang pisngi ng dalagita. Ang magandang dilag na magbibigay ng supling sa akin ay mahimbing pang natutulog. Tila mahabaging wika ni Puwersa. Nang gagalaiti naman sa galit si Darwa at sinugod ang itim na engkanto. Umiwas naman si Puwersa ngunit ginamit lamang iyon ni Darwa upang makalayo ang nilalang kay Maricres.
Kaagad na inilagay ni Darwa ang anting-anting ni Marie Chris sa palad nito upang maging proteksyon sa kahit anong itim na nilalang na nais lumapit sa walang malay na katawan ng dalaga. Hinding-hindi mo na siya mahawakan pang muli. Sigaw ni Darwa at kasunod nun ang pagliwanag ng kanyang katawan na siyang nakasilaw kay Barsa. Hindi naman nagpatinag ang itim na engkanto at kaagad na inilabas ang kanyang itim na kapangyarihan. Gaya ng kay Darwa, pinapalibutan rin ng itim na apoy si Barsa at doon nagsimula ang kanilang laban. Sa kabilang banda, nawala na ng pag-asa si Franz at nang makita niyang padamay ng padami ang mga kalaban na sumusulpot bigla-bigla. Kaya naman sininyasan niya si Lilac na lumapit sa kanya. Kaya naman tinulak ng dalagitang engkantada ang kalaban at kagad na lumipad patungo kay Franz. Ngayon ay pinapalibutan na sila ng mga banuanon. Ano na ang gagawin natin? Hindi na sila kaya pa ng kapangyarihan ko. Wika ni Lilac. Hindi ko rin alam. Nautal na sagot ni Franz. Unti-unti namang lumalapit ang mga nilalang sa kanila. Kaya naman hinawakan ni Franz si Lilac at niyakap ito upang proteksyonan. Doon lamang nakaramdam ng kakaiba si Lilac. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil nangingibabaw ang kanyang kaba dahil malapit na silang lamunin ng mga kalaban. Nang malapit na tapusin ng mga banwaanon ang dalawa, sakto naman ang pagdating ng mga tikbalang at ang gitay. Nangunguna roon ang kaibigan ni Franz at kaagad na sinugod ang mga banwaanon. Mabilis nilang natalo ito dahil sa mga makikintab na espadang dala ng anggitay. Nakakatulong ito sa paglaho ng tuluyan ng mga kalaban. Kaibigan! Sigaw ng tikbalang na kaibigan ni Franz at kagad na nilapitan ng binata. Niyakap naman ni Franz ang nilalang. Nasaan ang iyong kapatid? Halina kayo. Kailangan na nating umalis sa rito. Ilang minuto na lang magsasara ng lagusan. Sigaw nito. Kaagad namang tumakbo si Franz papasok sa loob ng kuweba at hinanap si Darwa. Kaya naman kaagad na sumunod ang lahat. Samantala, hinang-hina naman si Darwa dahil pagkaramdam niya. Tuluyan na siyang matatalo. Nakaya ng labanan ng kapangyarihan ni Barsa ang kapangyarihan niya. Kaya naman tinablan siya ng sumpa nito. Isinusumpa ko ngayon na ikaw ay hindi na muli pang makakatayo at magkakalaban. Sigaw ni Barsa at umahalakhak ng malakas. Napasigaw naman si Darwa nang maramdaman niyang unti-unting nawawala at namamanhid ang kanyang mga paa. Hindi ako magpapatalo. Sigaw ni Darwa. Napahalakhak ulit si Barsa, ngunit naglaho kaagad ang kanyang mga ngiti nang mapansing wala na sa kinahigaan si Marie Chris. Nilibot niya ang kanyang paningin ngunit huli na ang lahat dahil matagumpay na isinuot ni Marie Chris ang anting-anting sa itim na engkanto. Tumiyaw naman sa sakit at hapdi si Barsa. Pilit na tinatanggal ang kwintas ngunit mas lalo siyang nasasaktan kapag hinahawakan niya ito. Unti-unting naglaho at naging abo ang katawan ni Barsa at kasunod nun, ang unti-unting pagguho ng kuweba. Nalalaya naman ni Marie Chris si Darwa na makasakay sa kanyang likuran. Iniis ng dalaga ang bigat ng binatang engkanto habang tumatakbo sila papalabas ng kuweba. Nakasalubong naman nila sina Franz kaya kagad na pinasakay ni Marie Chris si Darwa sa isang tikbalang. At mabilis na nilisan nilang lahat ang gumuguhong teritoryo ni Barsa. Nang makalabas, umiba na ng daanan ang mga tikbalang. Hinatid lamang sila sa papasarang portal. Kaya naman kaagad na tumalon papalabas ang apat.
bago pa gumawa ang mundo ng mga itim na engkanto. Nang makita ni Harold at Lola Madrid ang apat na walang malay na nakahandusay sa likod ng kanilang bahay, kaagad nila itong nilapitan at isa-isa namang binuhat ni Harold ang katawan ng apat. Bumalik rin sa anyong mortal si Lilac at Darwa, kaya bumalik rin sa dati ang katawan ni Darwa. Diyos ko po, magigising pa kaya sila? Nag-aalalang tanong ni Lola Madrid. Opo Lola, galos lang naman ang kanilang natamo, sagot ni Harold. Maya-maya pa isa-isang nagising sina Franz, Lilac, Marie Chris at Darwa. Niyakap naman kaagad ni Lola Madrid ang apo at naiyak sa tuwa dahil parehas ligtas na nakauwi ang apat. Maraming salamat sa Panginoon at iniingatan niya kayo, wika ni Lola Madrid. Lola, salamat po sa pag-aalala, saad ni Marie Chris. Kinabukasan, masayang tinungo ni Marie Chris at Darwa ang dating tagpuan at doon nagpasalamat ng husto si Marie Chris sa binatang engkanto. Nagpasalamat rin siya kay Lilac at Franz dahil sa pagtulong ng mga ito sa binata na mailigtas siya sa kamay ni Persa. Marie Chris, bago lumubog ang araw, nais ko lamang na ipagtapat ang aking nararamdaman. Mahal kita, Marie Chris. Mahal na mahal. Wika ni Darwa at hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Darwa? Halos hindi makapagsalita si Marie Chris nang marinig ang ipinagtapat ni Darwa. Magsasalita pa sana siya, ngunit hindi na ito pinahintulutan pa ni Darwa dahil kaagad niyang hinalikan si Marie Chris. Nakangiti naman si Lilac sa di kalayuan nang makita ang dalawa. Ngunit nabigla naman siya nang may humawak sa kanyang mga kamay. Guys, ang ganda talaga ng araw tuwing papalubog ito, wika ni Franz. Ngunit ang ipinagtataka ni Lilac, hindi nakatingin sa papalubog na araw ang binata kundi sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Lilac. Katulad mo, maganda, sagot ni Franz at hindi nagdalawang isip na halikan sa labi si Lilac. Sana ko. Simula ng araw na yon, hindi na bumalik pa muli si Lilac at Darwa sa mundo nila. Hinayaan na rin sila ng kanilang mga magulang dahil tuluyan ang gumawa ng pamilya ang dalawang engkanto kasama ang kanilang mga minamahal na mortal. Doon na rin napagtanto ni Marie Chris na hindi lahat ng kahilingan ay natutupad. Mayroong kahilingan na darating, mayroong wala. Ngunit kapag hindi natupad ang isa sa iyong kahilingan, asahan mong mayroon pang ibibigay ang may kapal na siyang hindi mo inaasahan. Wakas.